Isang magandang araw at mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kababayan, mga ka-TH. At ako'y samahan nyo sa panibagong i-upload ko pong video sa pagbuo po ng isang Japanese wand. At bago tayo magpatuloy mga ka-TH, kung mag-subscribe, like, share, and comment na rin mga ka-TH. At pakipindot na rin po ang notification bell para maging update po kayo sa lahat po ng aking mga ginagawang video. Mga ka-TH, muli po tayo ay bubuo ng isang Japanese wand mga ka-TH. At ito po yung bronze rod na mabibili nyo sa hardware. Ito mga ka-TH. Bago nyo ikabit sa handle o ano man yung klaseng gagawin yung handle dito, kung yan ay copper tube, bronze brass tube, ang gagawin nyo dito mga ka-TH ay inyo munang tutuwirin siya. Kailangan mas maganda po yung tuwid na tuwid po yung ating bronze rod. Napakahirap po kasi pagka yung nakakabit na po yung ating handle, bago saka po lang natin siya tutuwirin. At napakaganda ka-TH nung ang ating pong rod ay tutuwirin muna natin. At ito mga ka-TH, akin tutuwirin ito pong isang bronze rod. Ayan, bibili nyo ito mga ka-TH sa hardware. Napakahalaga mga ka-TH na ating bronze rod ay maganda yung pagkaka-alignment niya, yung hindi siya balabaloktot, para sa pag-ikot po ng ating Japanese wand ay hindi po siya mahihirapan. Ito ka-TH, bumili po kayo nitong bronze rod. Ayan, ang haba po niya mga ka-TH sa inch po niya mga ka-TH ay 30 inch mga ka-TH. At sa centimeter naman ay 76 centimeter. Ayan. At ito mga ka-TH, siyempre ang una natin gagawin dito yung pagbuo po ng handle. Kailangan dapat po yung handle natin ay tama po yung haba. At ang papanood dito mga ka-TH, yung handle po natin ay yari po sa PVC pipe. Pero subalit ang pinakamahalaga doon mga ka-TH, yun pong frequency ng atin pong Japanese wand, at hindi po siya tulog sa pagpapagalaw. Seconds lang ito mga ka-TH, yung aking mga binubuong Japanese wand. At muli, subaybayan nyo po yung i-upload yung video ito at yung mga susunod sa napakahalaga po yan mga ka-TH. Huwag po kayo magkakat para mas masubaybayan nyo po kung paano ko binubuo yung mga sekreto sa pagbuo po ng Japanese wand. At ang gagamitin natin dito mga ka-TH, yung PVC pipe. Ayan, kailangan kong bumuo ng isang Japanese wand para sa TH, para sa mga kababayan po natin na wala pong Japanese wand at gusto ninyong bumuo ang Japanese wand. At ito ka-TH, meron na ako mga kinat dito na handle. Ito po yung ating PVC pipe na 3/4.
At yung pagbuo nito mga ka-TH ay isa puso ninyo. Yung paggagawa po ng ating Japanese wand, triple antenna at single antenna. Abangan nyo rin yun mga ka-TH. Kaya ang hiling ko lang po sa inyo, mag-subscribe akin at makipindot rin po yung notification bell para lahat po nang i-upload yung video na mahahalaga ay inyo pong matututunan. At ito mga ka-TH, muli yung ating po mga materyales sa pagbubuo po ng Japanese wand. Ito mga ka-TH ay mabibili nyo sa hardware na ito po ay female adapter. Ang kukuhanin nyo dito yung medyo siya na medyo mahaba, kasi ito ay may sukat to na 3/4 ang haba nya. Kailangan medyo nasa 2 inch yung kanyang haba ng female adapter. At ito mga ka-TH, isasalpak nyo dito. Ayan. At una pa lang mga ka-TH, napakahalaga po ng pinakamahalaga po sa lahat yung frequency ng ating po Japanese wand. Wala pong, ito po ay nagagamit natin sa paggawa ng handle, pagbuo. May halaga din po siya, pero wala pong kinalaman yan sa frequency po ng ating Japanese wand na ating buuin. Ito ka-TH, susukatan po ito. Pagka ito ka-TH 3/4, bago ba 3/4 po na female adapter, salpak nyo na yan mga ka-TH. At meron po yung plug thread natin na panlagay diyan. Ayan. At ngayon sukatin natin ito mga ka-TH. Ayan, ito po yung coupling, PVC coupling. Ayan, ang ating ilalagay dito sa pandulo. Ka-TH, mula po dito sa sukat na eskwala, kung mapapansin nyo ka-TH, sukat nyo yan. Sukat kayo mga ka-TH ng 7 in sakto 7 mga ka-TH. At ang idadagdag naman natin dito ay lahat ng coupling, kalahati ng coupling po ang idadagdag natin dito, sapagkat ito po ang pandagdag natin dito sa puno. Bye-bye nyo lang mga ka-TH yung akin pong i-upload na video. Yan, kahit na matagal, basta subaybayan nyo lang ka-TH. Ayan, para makita po ninyo kung paano ko binubuo itong Japanese wand. Ito po isang sekreto ko kung paano ko siya binubuo. At ang ito mga ka-TH, iba po yung pagbuo ko pa rin ng Japanese, ng triple antenna at single antenna. Iba po yun sa proseso ko ng Japanese wand. Ako ka-TH, pag nagpuputol ito, hindi ko pinipursa agad sa pursahan, kasi para na rin doon sa pag-iingat po ng ating blade ng ating pang cutter, para hindi po siya bigla at hindi siya ganong biglang lalapad sa ulalaki. Ito ka-TH, muli na isalpak na natin po yung female adapter. At ito na rin po yung ating coupling na isasalpak dito. Ayan. Pag naisalpak ko, salpak lang po rin yan dito sa dulo. Ayan. At papasok po yan ng 8 inch mga ka-TH. Pag naisalpak na po ito, papasok lahat na ng 8 inch. At ito ka-TH, muli ang akin naman pong isusunod sa pagbuo ay ito pong
Branch rod. Branch rod yan. Yan. At lalagay nyo po dito kating pindulom. Yan, pindulom po yung ating unang gagawin dito. Bago po tayo gumawa doon sa puno. Siyempre dapat katits, meron kayong brush, copper brush. Ayan po, copper tube. Ayan. Sa copper tube natin, ito po yung gagamitin natin para sa pindulom. At ang sukat po ng ating pindulom, gagawin po natin yan mga katits, mat. So 2.5 inch. 2.5 inch mga katits. Ayan. 2.5 inch. Ayan mga katits. Kaya mga katits, huwag po kalimutan mag-subscribe para kapag nag-upload po ako ng Tripod Antenna, update po lagi kayo mag-ganun sa single antenna. At ito mga katis ay kailangan nyo medyo palakihin siya yung butas niya. Kasi yung pagkakaputol po ng ating cutter medyo magpa-flat siya. Kaya medyo palalakihin natin. Yung maganda rin mga katis yung pagkakabilog niya. Ayan. At ang susunod naman natin dito katiits, yun pong pag nakagawa na kayo ng ganito, yan makalin yan sa hardware. Ayan, pakita nyo lang ito, screenshot nyo lang para makakita kayo ng copper tube. Ayan. Yan dito ito katiits lalagay. Ayan. Dapat ito katiits kapag nabuo nyo na ito mula dito sa pendulum. Yan hanggang dito sa pinakang dulo nito. Yan, kung saan yan ay sukat ka na 28 inch. Yan, mula dito sa pantay na ito. Pero ito po ay, kung isipin nyo mga katits, ito po ay 30 inch lang. At 76 cm. Paano po natin magagawa yun para mapaabot po natin ng 28 inch. Kaya sabaybayan nyo lang mga katiits yung aking pagbuo Japanese one. Bihira ko po ito katiits i-upload sapagkat marami po mga katiits natin na nangangailangan po ng Japanese one. Ito po ay para pagtulong ko na rin po sa inyo. Hindi na po kayo bumili ng Japanese one. Mahalaga ito mga katiits, ito pong pagbuo ko. Iba po kasi yung aking paglalagay ng load, pagbuo, marami man kami gumagawa nito, iba po yung aking pamamaraan sa pagbuo. Iba po yung mga sangkap na nilalagay ko. At ito katiits, mamaya po natin pag-uusapan, ito po yung sa carbon niya, kung ilang klaseng carbon ang dapat ilalagay. Pre katiits, gagawa tayo ng takip nito. Ayan, takip. Magagawa isang takip. Dito na kayo kukuha sa copper tube.
At siyempre dapat mga katiits, kapag gagawa kayo ng mga ganitong, dapat una-una dapat kumpleto. So kumpleto nyo muna mga katiits. Ito po ay copper tube. Gupitin nyo lang ito at gawin pong flat washer. Siyempre, so dapat susukatan natin. Ayan. Para na rin po sa pagbuo ng atin pong flat washer. At ito katiits, pagbubutas nito, butasan mo sa gitna na itong gamitin mo itong concrete nail. Gitna. Yan, nabutas na natin. So, gamit naman tayo ng na. Ayan. Siyempre mga katiis, makakailangan din kayo ng vice grip para maganda yung pagkakabutas. At ito katiis, bubutasin ko. Tapos, yun naman, gagawin mo dyan, palalakihin mo na siya ng gunting, yung pinakandulo niya, para pumasok po yung ating rod. Ito katiits. Yung sigo lang mga katiits, yung hindi naman siya luwag. Ayan. Subaybayan nyo lang mga katiits yung pong pagbuo ko nito. Gunting. Hindi po ganun kadali yung pagbuo natin ng ganyang mga klaseng gamit. Hindi po kailangan mabilisan. Siya ay bibilugin mo lang mga katiits yung saktong kakasya dito sa butas. Bibilugin mo siya. Kaya mga katiits, yung mga load po ay dapat kumpleto po kayo sa gagawin po natin pag-decoy, yung pang highly minerals, yung pang gold dust. Bibili rin kayo mga katiits nung booster 500 plus. Napakahalaga po niyan mga katiits. Huwag kayo mainip, talo ang inip. Kaya na masubaybayan nyo po ko ito kung paano ko ginagawa. Yan. Yan, ito katiits, muli siya ay pasok na doon sa atin pong ginawang takip. Kaya ko siya nilagyan ng butas. Ito pong ating flat washer para na rin po doon sa pagtibay ng atin pong pendulum. Kasi pag hindi natin nilagyan ng butas yan, sa katagalan po yan mga katiits,
o hindi man tumagal, mating pendulum sa bato, mabagsak kung nakasakay ka sa motor, malaglag, kadalasan natatanggal po yung pendulum. Kaya pampagagawa po natin, dapat yung siguraduhan na po yung may ititibay siya. Ito katits, muli pagkapasok mo dito, ganyan. Yung basa mga katits, ang gagawin nyo dito sa rod, yung fix siya. Kaya ganyan mga katits, yung paglalagay po natin ng rod. Yan, dapat ito pong dulo mga katits ay ganyan. Lalagay nyo siya na dito ng fuse glue. Pero dapat mga katits, siya po ay nakaganyan. May allowance siya. Ayan. Okay. At kailangan dito mga katits ay pwedeng dalawa po itong ating flat washer para pag dito naman sa puno. Para mas matibay. Tatabangan nyo pa rin mga katis yung po mga i-upload kong video sa mga sunod na araw po. Ay magiging busy na rin po tayo sa ating po mga site. At dito po mga katis nag-iinit na, hindi katulad po nito na ang araw itong buwang itong nakalipas, kaya hindi po tayo makapag simula. Makapagsundo po doon sa aming mga site ay maulan. Ito mga katis, bibilugin nyo lang ito. Ayan. Okay. Ito mga katis, at ang isusunod naman po natin dito yung ipaglalagyan po itong ating rod. Yan.
Kaya ito mga katiits, ganyan po yung ating paggagawa ng pendulum ng ating Japanese 1. Ayan, pagbasta nyo mga katiits. Ayan. At ito mga katiits ay kailangan siya lagyan mo sa loob ng magnetic wire. So ano po yung magnetic wire na ilalagay natin sa kaha po o handle ng atin pong Japanese 1 ay kung halimbawa ito ay number 18, ang gagawin naman po natin ang ilalagay dito ay number 19 sa pendulum at number 23 naman sa ibabaw. Kaya kasi magkakaiba po siya ng content o laki yung pinakang magnetic niya. Yung percent. Yan. Ito katiits. Ito yung taklo para dito. At lalagay naman tayo ng magnetic wire. Ito katiits yung aking magnetic wire. Ito ay number 19. Diyan. Ayan. Ito mga katiits, huwag nyo nang lalagyan dito ng tinatawag na load. Kasi hindi naman po mahalaga na nalagyan pa dito ng load. Ang pinakamahalaga po yan dito mga katiits. Kasi hindi naman ito po pwedeng maging mabigat. Kailangan yan ay yung tama lang. Ayun, ito rin yan. Lagyan nyo lang ng magnetic wire. Hindi naman kinakailangan lagyan pa ng kung anong load yan. Dahil sapagkat dito po napaka-importante niyan. Dito manggagaling po yung frequency niya na papunta po dito sa dulo. Ito yung sasagap o aamoy po dun sa atin pong nilolocate. Yan mga katiits, ganyan lang yung paggagawa ng pendulum. Tapos dito sa ibabaw lagyan mo lang siya ng pulupot. Yan. Yan, ganyan lang yung katiits ang paggagawa ng pendulum. Hindi mo kailangan natin lagyan ng mabigat yan o ano mga pahihirapan pa natin yung dulo kapag galaw, kung isa din naman ang purpose of plano ang paggalaw nun. Kailangan automatic talaga pagka inilagay natin yan, idinitik natin, mabilis agad siya. Yung dating ng bigat na inilalagay natin dito sa dulo at yung gaan, iisa yun. Kung yun din talagang ididitik nun, kahit pa mga katiits mabigat na pendulum, kung yun at yun din, pares lang yun mga katiits. Ayan. Ang paglalagay ng load sa mga pendulum. Ito. Ayan. Yan katiits. So ito. Ito naman mga katiits, kikis-kisin nyo muna ito ng papel de liha para kumintap, tapos saka nyo puno. Ito mga katiits, ito po yung magnetic wire number 23 ang aking siyang ilalagay dito sa ibabaw. Pero bago ko lagyan yan mga katiits, sa final na ay mas unahin muna natin mga katiits ito namang pagbuo ng handle. At dito po sa papunok. Dito ko mga katiits, yung pong pagbuo ko ng triple antenna, single antenna, ay hindi po katulad ng pagbuo ko po sa Japanese 1. Ang kaibahan lang po mga katiits, ang magkasama lang, ang katulad, yun pong yung mga inilalagay ko load para po dito sa ating Japanese 1.